Ang bilaong may mahika. Noong unang panahon, may haring nanangalan na Bhima. Ang taos-puso at maanhagan na namuno sa kanyang kaharian. Pag may suliranin, ito ay kanya agad sinusubok na marisolba. Ngunit ang kanyang reyna ay malungkot, sapagkat sila ay walang sariling anak. Batid ng hari ang lumbay sa kanyang reyna. Hindi nagtagal, kumalat ito at usap-usapan sa harian ang kalungkutan ng mag-asawa na sila ay hindi pa mga magulang. Ang hari ay kailanman hindi nagsasabi ng kanyang kalungkutan sa kahit na kanino. At hindi ito ay inaaya na makaapekto sa kanyang tungkulin. Isang araw, isang ermitanyo ang lumapit sa hari at sinabi ito, "Mahal na hari, ako ay naglakbay ng malayo upang makita ka. Ako ay naglibot-libot sa bawat baryo dito sa inyong kaharian. Nagkawa mong panatiliin na masaya ang lahat, maliban sa iyong sarili. Ako ay nagpunta rito upang agaluhan ka ng isang bilao. Ito'y hindi ordinaryong bilao. Ito ay isang mahiwagang bilao. Lahat ng ilalagay mo sa loob ay magiging doble. Alagaan mo ito dahil ito ay para sa iyo." Umalis ang hari at kinuwento ito sa reyna. "Sigurado ka bang totoo yan? Talaga bang madadoble ang kung anumang bagay na ilalagay dyan?" "Yun ang sabi ng ermitanyo, ngunit nahihirapan akong paniwalaan ito. Mahiwaga ba talaga ang bilao na ito? Ano kaya ang kayang gawin ito?" Tinanggal ng reyna ang isa niyang pulseras at inilagay sa bilao. Naging doble nga ang pulseras. Labis itong ikinagulat ng hari at reyna. Ibig sabihin, hindi kailanman magkakaroon ng kakulangan sa kaharian. Sila ay namumulo ng matiwasay. Ngunit hindi pa rin kontento ang hari at reyna sa kanilang buhay. Sila ay naghahangad ng anak. Makalipas ang ilang araw, ang tagapagbantay ay lumapit sa hari at sinabing, "Mahal na hari, isang lalaking nagngangalan na Bola ang humihingi ng permiso upang makita ka kasama ang kanyang asawa at ang kanyang sanggol." Binigyang permiso ito ng hari. Itinumpi ni Bola ang kanyang mga kamay upang magbigay pugay sa hari at saad nito. "Mahal na hari, alam namin na naghahangan ka ng anak. Nais namin na kunin mo ang aming anak. Pakiusap, ituring niyo siyang sarili ninyong anak." Bago pa makasagot ang hari, dali-daling kinuha ng reyna ang sanggol sa mga kamay ni Suleka at niyakap ito. Sagana nitong pinasalamatan ang mag-asawa. Ang hari ay tahimik lamang itong pinanood. Siya ay abalang nagmamasid lamang kay Bola at Suleka. Ang kanilang mga itsura ay mahinahon, ngunit ramdam nila ang tinatagong lungkot sa kanilang mga mata. Saad ng hari, "Mahal na reyna, ibalik mo ang bata sa kanyang mga magulang. Kaya nating walang anak. Hindi makatarungang ilayo ang anak sa kanyang magulang." Nang ito ay kanilang marinig, si Bola at ang kanyang asawa ay nagsimulang magmataawa sa hari. Ang sabi ni Suleka ay, "Pakiusap, tanggapin niyo ang batang ito na para sarili niyong anak. Nakikiusap ako." Nagulat ang hari at reyna na makitang desperadong ibamigay ang sariling anak. "Bakit gusto mong kunin namin ang iyong anak? Kahit sa sulok ng mundo, walang ina ang ipamibigay ang sariling anak sa kahit anong halaga. Ngunit heto ha, kalmadong kusang loob itong ginagawa. Sabihin mo sa akin ang totoong dahilan." Pagpapaliwanag ni Bola, "Sa katunayan, kami ay isinumpa. Pag hindi namin ipinamigay ang aming anak sa mag-asawang walang anak sa loob ng 12 araw, sa ika-13 araw babawian ang buhay ang aming anak. Aking hari, ngayon ang ika-12 araw mula sa kanyang pagkasilang. Pakiusap at tanggapin niyo ang batang ito na parang sarili ninyong anak. Ayaw namin siyang mamatay." Sige na at kayo ay magpahinga. Ipapaalam namin ang aming pasya sa lalong madaling panahon." "Bakit?
Hindi ka ba masaya sa araw na ito? Gayong tayo ay biniyayaan na ng Panginoon ng isang anak. Mukhang sa kalooban na mag-asawa niyo ang pagbigay sa batang ito. Hindi natin iyon hiniling sa kanila. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Malalayo sila sa kanilang anak at buong buhay silang mamumuhay na namumulila sa kanilang anak. Paano ako magiging masaya kung may ibang nasasaktan? Hindi ako makakapayag na may nasasaktang ibang tao dahil lang sa nawala ang kanilang anak. Mahal na hari, bakit hindi natin ilagay ang bata sa mahiwagang bilaong? Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng 2 bata imbes na isa. Sa atin ang batang ito at ang isa naman ay kina Bola at Suleka. Lumiwanag ang mukha ng hari nang ito ay kanyang marinig. Hindi ko naisip yun. Halika aking reyna, dalhin natin ang batang ito sa loob. Ang bilao ay nasa loob ng palasyo. Maaari mo siyang ilagay doon. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng 2 sanggol. Dali-daling pumasok sa loob ang hari at reyna kung saan naroon ang bilao. Inilagay ng reyna ang bata sa bilao. Ngayon ay meron na silang 2 sanggol. Imbis na isa sa loob ng bilao. Kinuha ng hari ang pangalawang bata at kinuha naman ng reyna ang orihinal na sanggol. Sila ay nagtungo pabalik kay Bola at sa asawa nito. Ito, maaari niyo nang kunin ulit ang inyong anak. Napatingin si Bola at ang kanyang asawa sa hari na may dismaya. Ipinaliwanag ng hari kung paano naresolba ang kanilang problema ng may wagang bilao. Maaari manatili sa inyo ang bata nito. Ang naisumpa ay hawak ng reyna. Ang batang ito ngayon ay ligtas na. Sige, maaari na ninyo siyang iuwi. Huwag na kayo mag-alala dahil ligtas na siya. Sige na. Napakabuti mong tao, aking hari. Hindi mo isinaalang-alang ang iyong kaligayahan na magkaroon ng anak. Ngunit binigyan mo ng pansin ang aming kalungkutan na mawalan ng anak. Kami ay mapalad na tumira sa ilalim ng inyong mapagpalang kamay. Maraming salamat po sa inyo, hari. Hindi po mapapalit ang ginawa niyo sa amin. Inampun niyo ang aming anak para siya ay makalayas sumpa. Ngunit tiniyak niyo din na hindi mawala ang aming anak. Aming marangal na hari at reyna. Amin lamang kayong masusuklian ng pag-aalam. Kinuha ni Bola at Suleka ang kanilang anak at ito ay umuwi ng may pagpapasalamat at gaan sa loob. Ganon din ang hari at reyna na may pagpapasalamat dahil sa wakas sila ay binayaan ng anak. Ang bata ay lumaking matapang at mabait na prinsipe. Sila ay sama-samang nanirahan upang magkaroon ng mahaba at masayang buhay.